Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, February 26, 2024 at mula po dito sa Manila Cathedral, ang Archdiocese of Manila. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ng Lunes, ikadalawang linggo ng 40 araw na paghahanda ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 9, verses 4 to 10. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat, sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos, nagkasala po kami. Napakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon. Ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. At sa araw na ito ng Lunes, tayo po ay pinapaalalahanan muli mula sa aklat ni Propeta Daniel kung paano inamin niya ang kanilang pagkakasala. Hindi lang siya, maging ang buong angka ng Israel, kung kaya't ito po ay napatapon sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, nasakop ng iba't ibang mga pinuno dahil sa kanilang patuloy na pagsuway at katigasan ng ulo. Pero dito po, maganda po na makita natin yung kahalagahan ng paglapit natin sa Panginoon at kapag tayo lumalapit ay maging mapagpakumbaba, aminin na ating mga kasalanan. Kung tutuusin, hindi lang yung kasalanan natin, kundi kasalanan ng buong pamilya, buong bansa natin na patuloy na nagiging taksil o suwail sa tuntunin na ibinigay ng Panginoon. Madalas natin na gumawa tayo ng sarili nating alituntunin o panuntunan sa buhay sa kung paano ito magiging ayon lang sa pansarili nating intensyon. Pero muli, sa pahayag ni Propeta Daniel, sa kanya pong pag-amin at paghingi ng tawad sa Diyos ay patuloy pa rin niya pinapaalala sa atin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero mas, sabi nga po sa umpisang bahagi, siya po ay nananatiling tapat, lalo tigit sa mga taong sumusunod sa kanya, nagsasabuhay ng kanyang mga tuntunin. Nawa po, sa panahong ito ng Kwaresma, nakakadalawang linggo na po tayo, ay magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na makalapit din sa Kanya, aminin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Dahil yun naman po talaga ang pinaka
panawagan sa atin sa panahon ito ng Kwaresma. Nakakagawa tayo ng mga kamalian, may mga kahinaan tayo, pero hindi po imposible na tayo ay patawarin ng Panginoon kung tayo po ay talagang mapagpakumbabang lalapit sa Kanya. Muli po mula dito sa Manila Cathedral, isang mapagpalang araw po sa inyo.